We cannot do anything major na pagbabago sa COA without constitutional change. Kaya ngayon, ano po ang pwede natin gawin? Bukod sa congressional oversight, wala po. Kailangan lang po natin bumoto ng tama at magkaroon ng mga katiwa-tiwalang mga leader sa lahat po ng 3 branches of government. Pero kami po, dahil kami nag-a-apply sa inyo bilang senador, the best that we can do is oversight. No? Magtanong, magbantay, magsiyasat. Nang sa gayon ay kahit papano, magkaroon naman ng katatakutan yung police. We will be the police of the police. Pero dahil Constitutional Commission yan, for now, oversight is all we can do. Ang Commission on Audit o COA ay isang independent constitutional commission na may mandatong tiyakin ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Kung ang budget ito ay hindi na idadaan pa sa Kongreso, paano maiiwasan ang posibilidad na ang pondo nito ay maimpluwensyahan ng executive branch na siya ring binabantayan nito? Sa ganitong sistema, paano mapapanatili ang tunay na kalayaan ng COA sa pagganap ng tungkulin nito bilang tagapagsiyasat ng pampublikong pondo? Tama, Boss D, dahil dumadaan sa power of the purse ng Kongreso ang COA. At sila rin ang nagsusuri sa performance ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondoc para po sagutin ang katanungan sa isyung yon. Attorney. Napaka-komplikadong issue niyan, dahil simulan natin sa konstitusyon, no? Kaya po yung COA ay binigyan ng fiscal autonomy, no? At automatic nga ang release, no? Dahil gusto nga natin na sila ay independent from external influence, no, na hindi sila nanananghod. Pero by the very nature na ito ay isang ahensya, kahit na ito ay constitutional, one of the 3 constitutional commissions, by its nature, meron pa ring appointment. Siyempre, hindi naman pwedeng i-bypass yung appointment process. So, this is a matter of trust. Kung paano natin pagkakatiwalaan yung mga nauupo dyan. Kung maaari lang sana, pwede kayang iboto na lang natin ang mga uupo dyan. Ngunit, we cannot do anything major na pagbabago sa COA without constitutional change. Kaya ngayon, ano po ang pwede natin gawin? Bukod sa congressional oversight, wala po. Kailangan lang po natin bumoto ng tama at magkaroon ng mga katiwa-tiwalang mga leader sa lahat po ng 3 branches of government. Pero kami po, dahil kami nag-a-apply sa inyo bilang senador, the best that we can do is oversight. No? Magtanong, magbantay, magsiyasat. Nang sa gayon ay kahit papano, magkaroon naman ng katatakutan yung police. We will be the police of the police. Pero dahil Constitutional Commission yan, for now, oversight is all we can do. Salamat po, Attorney Jimmy Bondoc. Susunod na sasagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Muli po, 2 minuto, Attorney. At the moment, we cannot do anything pagdating doon sa pagpopondo sa constitutional body kagaya ng Commission on Audit. Because at the moment, malinaw sa ating saligang batas na all appropriations revenue shall emanate exclusively sa House of Representatives. So wala ho tayong magagawa dyan. Subalit, kinakailangan malinaw sa lahat ng napapabilang sa Executive Department at Legislative Department na dapat nating i-uphold, respect, and defend and observe the Constitution. Dapat walang legislative or executive incursion sa power of the Commission on Audit to do their job. Huwag natin silang pakialaman, huwag natin silang impluwensyahan sapagkat malinaw sa ating saligang batas na ang mandato nito ay bantayan at pakaingatan ang pera at kaban ng bayan ng mamamayang Pilipino. But for now, things have to remain this way sapagkat hindi rin naman napapanahon na ating buksan at kalikutin ang saligang batas kung yung mga tao sa Senado at Kongreso ay patuloy na sila pa rin ang gagalaw dito sa ating saligang batas. They will not work for the interest of the Filipino people. Kaya wag po tayong pumayag, wag tayong magpadala dito sa isinusulong at hindi pa po tapos yan sa peking People's Initiative at huwad na charter change. Thank you, Attorney Vic. Si Colonel Querubin naman, sir, 2 minuto rin po sa inyo.
Well, kailangan natin siguro na isang matapang na mambabatas, no, para isulong. At kailangan naman talaga na mabago na yung ating constitution, no, kasi napapanahon na. Pero tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na may paraan naman ng pag-amyenda ng constitution natin. Ako hindi rin akong sang-ayon doon sa yung pirma o yung constitutional CONAS na yan. Ako naniniwala na ang pinakamaganda dyan is yung Constitutional Convention. At dapat talaga na yung COA natin, independent talaga yan, na hindi nila na-influensyahan. Kasi kung ngayon dadaan ka para makakuha ng budget sa Kongreso, di normal na hindi natin maiwasan, di ba? Na hawak nila yun ang power of the purse, no? Pero dapat ang COA independent body yan. Na hindi natin kayang impluwensyahan kung ano yung kanilang report ba or ipersa na ilabas ngayon yung kahit hindi pa dapat ilabas, napipilitan sila na mailabas yung mga hindi pa tapos na audit, di ba? So dapat talaga na maging independent na body yung COA natin. Napakaganda, pero isang mainit na katanungan, follow-up question po, tig isang minuto, bawat isa, mainit yung issue ng GAA at saka yung issue ng BICAM report. Naniniwala po ba kayo na dapat nang buwagin itong BICAM pagdating sa pagbabalangkas ng ating budget? Una pong sasagot si Attorney Vic. Unang-una, Boss Dada at mga kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco. 28 line items na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Colonel Quirobin, isang minuto po para sa inyo. Well, ang sa akin talaga is it's all about transparency. No? Kasi nakita natin na yung mga ginagawa nila, hindi naman nila pinapaalam, no? Kahit doon sa mga kasama nila. In fact, yung mga reports nila na sila rin lang, no? Hindi man, dapat talaga maging transparent. Pinapakita nila kung paano nila how they were able to come up with these figures, lahat yan. Pwede naman niyang gawin nila. Be transparent. At pangatlong sasagot, syempre, si Attorney Jimmy. Isang minuto po. Alam niyo po, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Attorney Vic. Napakalinaw, no? Hindi naman, kahit ilang beses niyo po basahin ng konstitusyon, wala namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some form or some body to reconcile yung magkaibang provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero ang sa akin, naniniwala po ako talaga sa separation ng three branches, no? Yung judiciary hindi dapat basta-basta nakikialam. Pero palagay ko naman, kung meron talagang grave abuse of discretion, lalo na kung malino nalabag sa konstitusyon, halimbawa, mababa yung budget ng DepEd, okay, halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive, nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court na pwede na silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede ka agad, siguro iTRO na kaagad yan ng Supreme Court. Maraming salamat mga Ginoo.